Amen and amen. Salamat sa ating Panginoon. Okay, bago po tayo mag-aral ng salita ng Diyos, nais lang po nating batiin ng isang happy birthday si Sir Mon Pabalate. Mon, magandang gabi sa iyo. At pasensya ka na, hindi ako nakarating sa iyong napaka-social na birthday party. So, praise God at 50 years old na yata ang ating kapatid. Thank you, Mon. Happy birthday. Maging sa iyong may bahay na si Malu na nasa Japan. Kamusta ka na, kapatid? We miss you a lot. At ngayong gabi, mga kapatid, ay meron po tayong 303 shares. Marami na po ito. At meron na po tayong kasama ngayon na 154 active viewers. Salamat sa ating Panginoon. Maraming nag-aabang sa ating pong gabi-gabing pag-aaral. Umaasa po sila na sila po ay, kumbaga sa halaman, ay madidiligan na naman ng mga sariwang tubig ng buhay. Salamat sa ating Panginoon. At nakikita ko na po sa ating monitor ang napakaraming mga shares, mga comments sa comment section. Grabe na po, ay bumabaha na po ang mga pagmi-mention ng maraming mga pangalan. Ayan po sila Brother Aweng, sila Emily Carmelina, grabe po ito. Catherine Joy Gotat, yan, si Marie Chris, ayan po, salamat sa inyo. Okay, si May Crystalline Hernandez, ang dami niyang mention dito. At marami pang iba, mga kapatid. We have no time to discuss everyone, to tell you yung mga nag-share dito. Si Paula Beatriz Dizon, at talaga pong ang daming invited ni Emily. So magandang gabi po sa kanilang lahat. Sana po ay kasama po natin sila sa ating Bible discussion. At si Oliver po ay may sinabi dito sa akin na pinapa-announce niya po na marami na po tayong na-upload na mga preaching po ng Book of Judges. Mula kahapon hanggang sa araw na ito. Mga bagong uploaded nating mga topics na hindi po natin na-i-upload lately. Ayan po. Dahil medyo nabitin po ang paggawa po ng outro at saka intro. So ayan po, meron na po tayo mga bago. Kaya patuloy po nating gamitin ang aking YouTube channel dahil yan po yung tinatawag nating CBC Archive. At talaga pong tayo po ay committed na ikalat ang salita ng Diyos sa lahat po ng kinapal. Okay po, so dumako po tayo sa ating Bible discussion. Okay, siguro ay sana po ay makapagsalita ako ngayon ng medyo dahan-dahan. Medyo nahihirapan po kasi ako sa aking lalamunan. At basta ang mahalaga, dire-diretso po tayo. So ang ating pong discussion is found in Judges chapter 9 verses 1 to 56. Napakahabang passage. Hindi po natin pwedeng putulin dahil isang buong kwento po kasi ito. So dahil sa haba nito, hindi natin pwedeng basahin ang lahat, pero nais kong basahin ng ilang section, kagaya ng verses 1 to 6. Ayan po, basahin ko po yung verses 1 to 6 para magkaroon lang tayo ng idea. Ang babasahin ko po ay pangyayari matapos na si Gideon ay patay na po. Ito po, yung pagkatapos niyang mamatay, ito na ho yung nangyari. Then Abimelech, son of Jerubbaal, ang Jerubbaal, alam na po natin kung sino yan sa ating pag-aaral, siya po si Gideon, sapagkat siya po yung nagwasak sa mga altar ni Baal. Kaya binigyan siya ng parang nickname na Jerubbaal. Then Abimelech, yung son of Jerubbaal o ni Gideon, went to Shechem, to his mother's brothers, mga kapatid ng kanyang mga magulang, ng kanyang nanay, and spoke with them and with all the family of the house of his mother's father, saying, Please speak in the hearing of all the men of Shechem, which is better for you, that all 70 of sons of Jerubbaal reign over you, or that one reign over you. Remember that I am your own flesh and bone. And his mother's brother spoke all these words concerning him in the hearing of all the men of Shechem. And their heart was inclined to follow Abimelech,
for they said he is our brother. So they gave him 70 shekels of silver from the temple of Baal Berit, with which Abimelech hired worthless and reckless men, and they followed him. Then he went to his father's house at Ophrah and killed his brothers, the 70 sons of Jerubbaal, on one stone. But Jotham, the youngest son of Jerubbaal, was left because he hid himself, and all the men of Shechem gathered together, all of Beth Milo, and they went and made Abimelech king beside the terebinth tree at the pillar that was in Shechem. Sana po na gets po natin, pero paliwanag ko lang ng konti. Patay na po ang tatay niya na si Gideon sa binasa natin. At ang nag-aspire ng power ay ang kanyang anak na si Abimelech. Si Gideon po ay merong 70 na anak. Okay po, at si Abimelech ay isa sa kanyang mga anak. Pero ito pong nanay po ni Abimelech ay katulong ni Gideon. Yan po. So, alam nyo naman yung mga tao nung araw kapag medyo may kaya, may mga katulong yan. At yung katulong po, yun ang nanay po ni Abimelech. At si Abimelech ay makikita natin dito ang kanyang cleverness. Napaka-clever po niya. Ayan po, nandyan po yung kanyang mga salita na, gusto nyo ba na 70 ang mag-lead sa inyo o isa lang? Ayan, tinutukoy niya siya. Pagkatapos, ang sabi pa doon mga kapatid ay magaling magsalita ito sa Abimelech Pagkatapos po, nakuha niya ang loob ng mga kapatid, ng mga tao doon. Tapos nagbigay po yung mga tao doon ng 70 shekels of silver. Ang ginawa ni Abimelech ay nag-hire po siya ng mga masasamang lalaki. Okay, at sila'y pumunta doon sa Ophrah. Remember yung Ophrah, lugar po ng tatay po ng lolo ng tatay niya na si Gideon. At doon ay pinatay niya ang kanyang 69 na kapatid na lalaki. Actually 70 po yan, pero nakatakas po yung isa. Okay po, na si Jotham. Okay po, ayun, at yan po yung pangyayari dito. So makikita natin dito, merong treason, may conspiracy, political ang pinag-uusapan dito kasi gusto niyang mag-lead. Ngayon po, lulundag tayo sa talatang 22. May papakita naman ako sa inyo dito. After Abimelech had reigned over Israel 3 years, so parang naging naging leader siya, parang naging hari-hari siya dito. Although yan po ay hindi pa talaga time ng hari, pero sabi dito, siya ang nag-reign over Israel 3 years. Pero mga kapatid, nakuha niya yung power ng pagiging leader o pagiging hari dyan sa pamamagitan ng conspiracy. Masama po ang kanyang ginawa. And verse 23, God sent a spirit of ill between Abimelech and the men of Shechem, and the men of Shechem dealt treacherously with Abimelech. Pero makikita natin, mga kapatid, na kumilos dito ang Diyos. Okay po? At makikita natin na ang Diyos mismo ang nagpadala ng evil spirit para magkagulo-gulo ang pamumuno nitong si Abimelech. At ang sabi dyan, mga kapatid, kasi nga po, may ginawang krimen itong si Abimelech. Sabi mga kapatid ng verse 24, that the crime done to the 70 sons of Jerubbaal might be settled and their blood be laid on Abimelech, their brother, who killed them, and on the men of Shechem who aided him in killing of his brothers. So makikita natin, pagkaraan ng 3 taon, ay makikita natin yung pagkilos ng Panginoon. At merong diwa ng paghihiganti. Okay, pagdating po natin sa talatang 56, tingnan niyo po yung verse 56, yung pinakahuli. Thus God repaid the wickedness of Abimelech, which he had done to his father by killing his 70 brothers, and all the evil of the men of Shechem God returned on their own heads, and on them came the curse of Jotham, the son of Jerubbaal. So bagamat napakahaba ng passage na ito, kita nyo na kagad yung kalokohan na ginawa ni Abimelech. Pero makikita nyo rin ang pagkilos ng Diyos sa talatang 23. Tama ba yun? 22 or 23?
Okay? Okay, 22 hanggang 23. At pagdating po sa talatang 56, yung pinakahuling, yung last two verses, makikita natin na ang Diyos ay pinagbayad ng Diyos ang kasamaan ni Abimelech na kanyang ginawa sa kanyang tatay dahil pinatay niya ang 70 kanyang kapatid na lalaki. At lahat ng mga masasamang lalaki ng Shechem ay pinagbayad din ng Panginoon. At dumating sa kanila ang sumpa ni Jotham, son of Jerubbaal. So, kahit na hindi po natin nabasa ang total passage, palagay ko'y nagkaroon po tayo ng idea kung ano ang nilalaman ng napakahabang chapter na ito. Okay po? So, uulitin ko po, patay na si Gideon, nag-took over si Abimelech sa power, at dito ay makikita po natin sa ating binasa, bagamat patlang-patlang lang yan, ay makikita natin yung political scenario, makikita natin yung conspiracy, makikita natin yung kanilang yung kampihan, yung conspiracy, pagsasabwatan. Okay, makikita din natin yung treason. At kung mababasa niyo diyan, meron po diyang binabanggit na yung balikan ko lang yung isang lalaki dito na si Zebul. Ayan po. Okay. Siya po ang nagsumbong na si Gaal ay meron pong masamang pinaplano kay Jerubbaal, kay Abimelech. Kaya po nasabi ko mga kapatid na talagang merong treason, merong pagsasabwatan. Okay, at merong makikita natin yung pagiging napakatalino nitong si Abimelech. Talagang matatawag ko siyang man of cleverness. Pero sa kabila ng kanyang cleverness, ng overwhelming idea na nangyayari dito na parang masyadong political, masyadong matindi ang treason, matindi po yung tinatawag na conspiracy. Pero makikita natin at the end of this passage, we can see that God is on the throne and He rules and laughs on man's limited cleverness and competence. Makikita natin na parang pinahintulot ng Diyos yun for a short period of time, 3 years lang. Okay, and then after that, makikita natin na kumilos ang Panginoon, and kaya nasabi kong God is really on the throne. So ngayong gabi mga kapatid, ang tema ko po, pinamagatan po natin na man is clever, but God is in control. Never counter this. So yan po, sa ating tema ay labas na po ang laman po ng passage na ito na ang tao ay napakatalino. Ang clever po ay tuso, hindi ba? Yan ang ibig sabihin yan. Kahit ang tao ay napakatuso, ang sabi ko dyan, but God is in total control. Amen? Totoo po yan. Kaya, at yan po'y kitang-kita natin sa passage na ito. Kaya ang akin pong gagamitin mamaya na parang challenge sa inyong lahat, wag niyong lalabanan ang sistemang ito. Kasi masasaktan lang po tayo. Sana at the end of my preaching ngayong gabi, let's learn how to submit to the will of God kahit mahirap, kahit masakit, basta't yun kasi ang yun, dun ka mananalo. If you are using the way of God, hindi yung sarili mo, hindi yung gusto mo, basta sinabi ng kataas-taasan, paniwalaan mo at panalo ka doon. Ngayon, ang tanong natin ay, how did this passage show Abimelech's cleverness and God's sovereign control? Number 1, gusto ko ipakita ang Abimelech's cleverness. Yan, gusto ko ipakita yan. Okay, hindi na tayo masyadong magtatagal dyan, pero at least gusto kong balikan lang, ipakita ko lang sa inyo mga kapatid ang kanyang cleverness. At ito yung makikita sa verses 1 to 6. Yan po. Binasa na rin po natin yan kanina, yung 1 to 6 na yan. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo mga kapatid na itong si Abimelech ay talagang may katalinuhan din, may katusuhan din talaga. Talagang ang pinuntahan niya ay ang mga kapatid ng kanyang nanay. Ayan po. At ang ganda ng kanyang question, anong gusto nyo?
Ang maglilid sa inyo, 70 na tao o ako lang? Ayan. So, ako na inyong brother. Sabi niya, ako na inyong kapatid. So, mga kapatid, to make the story short, na-convince niya ang mga tao. In fact, ang sabi ng verse 4, binigyan siya ng 70 shekels of silver. So, yan po, mga kapatid. At ang ginawa naman itong si Abimelech sa kanyang pagiging tuso, abay, nag-arkila siya ng mga worthless, mga reckless na lalaki para sumunod sa kanya. Binayaran niya, ibig sabihin, ginamit niya ang pera para makabayad siya ng mga tao na to. Pagkatapos noon, mga kapatid, isipin niyo, pinatay niya yung 70 sons of Jerubbaal. Yung kanyang mga kapatid, siguro kapatid sa iba't ibang mga nanay. So mga kapatiran, talagang alam niya kasi na ito yung mga pwedeng mag-rise to power kasi syempre mga anak nga ni Gideon yan. Si Gideon popular na popular during that time dahil sa kanyang ginawa. So ganyan po siya katalino, mga kapatid. Talagang ginamit niya ang pera para tapos ang ginawa niya, pinatay niya lahat, pero may isang lalaki, si Jotham, na bunso ang nakatakas. Ayan po. So yan po ang unang-una kong ipinapakita. Pangalawa, mga kapatid, sa verses 39 to 45, makikita natin ang kanyang military competence. Ayan po. Sa verse 39 to 45, so sabi dito, mga kapatid, so Gaal went out leading the men of Shechem and fought with Abimelech. And Abimelech chased him and he fled from him and many fell wounded to the very entrance of the gate. So makikita natin na si Gaal ay isang magaling din na tao, pero hindi siya nanalo kay Abimelech. In fact, ang sabi ng verse 40, hinabol siya ni Abimelech. At tumakas po siya, meaning may taktika itong si Abimelech na lampas kay Gaal. So ang aking pagkakaintindi dyan, magaling ang kanyang military idea, taktika, marunong siya. The fact na natalo niya si Gaal at tumakas si Gaal. So ang aking perception, talagang ito si Abimelech hindi lang magaling magsalita, hindi lang tuso, magaling din sa military strategies. In fact, mga kapatid, pagdating dun sa verse 42, and it came about on the next day that the people went out into the field and they told Abimelech. So he took his people, divided them into 3 companies. Hinati niya. Siguro na namana niya ito kay Gideon, 300. So ang point ko lang, we have no time to discuss everything, but I'm just giving you an idea na ito pong si Abimelech na napakatuso ay medyo magaling din sa taktika ng military. Okay po? So tapos na po ako doon sa aking unang puntos na ipakita ko na sa inyo yung kagalingan, yung cleverness nitong si Abimelech. Pangalawa naman, pag-usapan naman natin yung the second half, which is God is in control. Pagdating po sa 22, mga kapatid, ayan na po. Sa 22 ay makikita natin ang ganitong salita. After Abimelech had reigned over Israel 3 years. So 3 taon lang, parang pinadama lang siya ng Diyos. Kaya alam nyo, mga kapatid, kung may mga tuso sa paligid nyo, lagi niyong iisipin na yan ay pinapahintulot lang ng Diyos for a short period of time. Yan po ang makikita natin ditong reflection. Kung naghahanap po kayo ng reflection, yan na po yan. Na kung wag maiinggit sa mga nagra-rise into power, nakakakuha ng pera, nakakakuha ng kung ano-ano, mga pabor, na ang gamit po ay pagkatuso. Kaya nga ang ating topic, napakaganda eh. Man is clever. Amen. Yan. Kaya may mga taong ganyan ang alam na labanan, maging tuso, maging magaling, maging isahan mo ang mga tao. Tayo pong merong edukasyon sa Biblia, tayo po ay kampante. Dahil alam natin, yan po'y temporary lamang. Amen? So panatag ka lang, matulog ka lang, huwag ka ma-stress, pag-pray mo lang sila, huwag kang gaganti ng masama sa masama. God is on the throne and He rules. Hindi po stupid ang Diyos. Ang Diyos po ay ruling God. Amen? So guys, ang sabi dito sa verse 22, medyo magugulat po kayo. God sent a spirit of ill
So mga kapatid, ang aking unang-unang punto sa verses sa Roman numeral 2 ko, God is in control. Letter A, God sent an evil spirit. Kilala nyo na ba ang Diyos? Mga kapatid, ang Diyos pala ay nagsusugo din ng mga evil spirit. Yan ang makikita natin dito. So, ang pinapakita ko lang dito sa inyo mga kapatid, God is in control kasi may mga nagtuturo na ang Diyos daw at saka ang diablo daw ay parang nakikipaglaban lagi sa Diyos. Sa totoo lang po, wala pong laban ang evil spirit sa Diyos. Hindi po yan. Sabi nga no match po yan. Kaya wag kayo laging matatakot sa diablo. May pangil yan, bungal. Okay? Wala na pong wala na pong authority yan. Paniwalaan nyo that God rules. Kaya nga God rules eh. Ibig sabihin, kahit ang mga evil spirit, kaya niyang pigilan, kaya niyang ipahintulot na pumunta sa iyo, kaya niyang paalisin yan, kaya niyang itali yan. God is that. That is God that we're talking about. So medyo nakakagulat lang ito kasi marami siguro nakikinig sa atin na iba ang persepsyon. Sa kanila kasi minsan ang Diyos at ang diablo para magkapantay. Hindi po ganon. Sa ating pong pag-aaral, God is higher than anyone. Ang tawag po natin dyan ay a high view of God. Okay? So yan po mga kapatid. Ang sabi dyan, after Abimelech had reigned over 3 years, over Israel 3 years, God sent what? A spirit of ill between Abimelech and the men of Shechem. And the men of Shechem dealt treacherously with Abimelech. Ayan na po. Nag-aaway na sila, nagbabakbaka na sila. That the crime done to the 70 sons of Jerubbaal might be settled and their blood be laid on Abimelech, their brother, who killed them, and on the men of Shechem. Ang point ko lang mga kapatid, kung kayo po minsan ay may mga kilala na talagang tuso, pabayaan nyo lang po sila. Ang Diyos po ang maniningil, ang Diyos po ang kikilos sa mga tao na to, ang Diyos po ang gaganti. Ayan po. Kagaya ng nangyari dito, sila ang mag-aaway. Okay po? Ay nako mga kapatid, na nakakatakot po yan pag hindi po natin yan tinanggap. Kasi kapag wala tayong paniniwala that God is in control of everything, para minsan nagmamadali tayo. Ang Diyos may timetable. Dito nga 3 years. So hayaan lang natin sila. Kaya mahirap po yung alam niyo po ito pong si Abimelech ay nag-grows into power by using his intelligence, ang kanyang competence, ang kanyang wittiness, ang kanyang pagiging witty, ang kanyang pagiging mga kapatid, ang kanyang pagiging clever. Okay. Minsan pinapahintulot ng Diyos yan na mangyari yung kanilang cleverness in the meantime. Yan po yan. Pero God is in control. Amen? Kaya alam nyo mga kapatid, mahirap po yung napapapunta kayo sa power dahil meron kayong mga kinausap. Maraming mga pastors na ganyan yung bang humihiwalay sa kanilang pastor kasi ina-underground niya yung mga members tapos eventually magkakaroon siya ng simbahan dahil in-underground niya kagaya nitong si Abimelech. Hindi po nagtatagumpay ang alam ko sa ganyang mga sistema. Ang Panginoon po ang nagtatayo, ang nagtatalaga. Yan po ay ang dulo po niyan ay sila din ang nagkakagulo ayon dito. Kaya wag niyo pong gagawin 'yon kasi predictable po 'yan kapag hindi ang Diyos ang nag-appoint. Kung ang isang pagiging pastor o pagiging leader ay nakuha lang dun sa gapang, yung pagiging politiko, parang tuso, para may mga kakausapin ka sa ilalim, may babayaran ka, may mga papakainin ka, para makuha mo ang kanilang loyalty, yan po ay temporary. Hindi po ang Diyos hindi po yan tama. Kaya wag na po kayo magpakapagod. So, pagdating mga kapatid sa verse 56, makikita natin God made Abimelech repay his wickedness. So yan, sa verse 56, kaya good ending ito, happy ending. Why? Thus God repaid the wickedness of Abimelech, which he had done to his father by killing his 70 brothers. So mga kapatid, alam na natin nangyari kay Abimelech. Naging hari nga siya, and using by force, may pinatay siya.
Dahil, syempre, meron siyang insecurities na mga kapatid niya yun eh. Pero may nakatakas nga na si Jotham. At ang sabi dyan mga kapatid ay pinagbayad sila ng Panginoon. So, mga kapatiran, napakaganda po ng ating pinag-aralan ngayong gabi. Napaka-simple na yung narrative na to, pinapakita mga kapatid na kung nagsimula ka sa kaguluhan, nagsimula ka sa pagkuha ng kapangyarihan ay dahil sa iyong mental faculty or meron kang competence pero hindi talaga galing kay Lord, hindi po yan nagtatagumpay. Kaya guys, napakahalaga po na maintindihan po natin. Bakit kaya natin napag-aralan to? Kasi po, ang ating sistema nga ay chapter by chapter. Hindi po tayo namimili ng topic. So, makikita nyo po na yan ang nakalagay talaga dyan. So, wala tayong magagawa kundi i-discuss, i-dissect, i-expound, tapos lagyan po ng mga sense, ilapat sa buhay natin, at doon po tayo matututo, mga kapatid. So, let me give you tonight a few recommendations, mga kapatid. Konti lang ito, pero napaka-powerful. Number one, ang una kong recommendation ay please ask yourself about this basic question. Who is God? Yan po. Okay, so yan ang unang-una kong recommendation. Sana po ngayong gabi, tanungin mo yung sarili mo, sino ba ang Diyos talaga? Huwag si Abimelech ang tanungin mo, sino ba ang Diyos? Kasi pag nakilala natin ang Diyos, lahat ng pananaw natin sa baba will be affected. Okay, paliwanag ko unang-una ha, tingnan niyo mga kapatid. Baka bago ito sa atin, especially sa mga nagsasaliksik. Tingnan niyo po ang mga katwiran. God has foolishness. Ang Diyos daw po ay meron ding kamangmangan. Okay po, medyo bago siguro ito sa iba, pero tingnan po natin ang 1 Corinthians chapter 1 verse 25. Pwede niyong i-consider. Ang sabi dito, for the foolishness of God is wiser than human wisdom, and the weakness of God is stronger than human strength. Kilala pa natin ang Diyos, mga kapatid. Okay? Napakaganda po nito. Ang kamangmangan daw ng Diyos ay, for the foolish of God is wiser than human wisdom, mga kapatid. Kung meron po kayong kilala na napakatalino, example, Einstein, grabe po ang kanyang IQ, Okay po. Pero alam niyo mga kapatid, kung si Einstein ay napakatalino ng kanyang IQ, let's say 20 years ang advance ng kanyang isip, ang sabi po ng Biblia, yung katalinuhan ng tao, yung supreme na talino ng tao, hindi pa raw narating nito ang kamangmangan ng Diyos. So, wala na tayong laban kung pag-uusapan pa po natin ang kanyang katalinuhan. Kung ang kanyang kamangmangan ay hindi pa natin naabot, lalo na ang tiyak ang kanyang katalinuhan. Okay po? Ang pinakamalakas na tao, sabi diyan, hindi niya pa narating ang kahinaan ng Diyos. Lalo pa ang kanyang kalakasan. So mga kapatid, isipin nyo lang po ito. Ang tidal wave, ang tsunami, kaya nyo bang banggain ang tsunami? And yet, alam natin that tsunami is created by God. So, create lang ng Diyos yan. So, the Creator is bigger than the created beings or created things. So mga kapatid, napakahalaga po ngayong gabi na maitanong natin, who is your God? Yan po. Napakatindi po ng katotohanan yan. Kaya ngayong gabi, kung meron tayong mga kaibigan, Abimelech ang style, talagang magpupolitika sa ilalim, may mga kakausaping mga tao, kamag-anak, kakilala, papakainin, talagang babatiin, etc. Talagang makikisama ng todo-todo, pero merong evil intention na siya'y maitaas, mga kapatid. Nakakatakot po yan. Yung ganyang pamamaraan ay napaka-evil, napaka-worldly, napaka-clever, at nakakatakot pong sandalan yan. Guys, what is my topic for tonight? Man is clever, but God is in control of everything. Kaya ngayong gabi, panatag ka lang, may mga lockdown na naman, may mga COVID na may mga bagong tinatawag tayong variant. Guys, God is in control.
Pangalawa, mga kapatid, ang sabi ko kanina, God has foolishness. Pangalawa, God is laughing. Binasa ko na ito nung nakaraan, pero interesado akong balikan ito para maipakilala ko sa inyong lahat na nakikinig sa akin gabi-gabi na ang Diyos ay tumatawa. Okay, para sa iba siguro bago ito, pero tingnan niyo po ang sabi ng Bible. Psalms chapter 2 verse 4, He who sits in the heavens laughs. The Lord holds them in derision. Ang ibig sabihin ng derision, mockery and taunts. Mga kapatid, ang Diyos daw po'y nakaupo sa langit at tumatawa. At ang Diyos ay, nakatingin siya, hawak-hawak niya ang kanyang mockery sa atin. Minamak na ang tao. Parang nakatingin lang siya sa atin. Especially, ang pinag-uusapan dito ay ang mga taong wicked, yung mga taong merong Abimelech's spirit, mga kapatid. Pa-impressed na mga tao na masyadong political ang mind, mga taong evil ang mga ideas, mga evil intentions. Ang sabi ng Panginoon, He who sits in the heavens laughs because the Lord holds them in derision. Itotaunt sila ni Lord, imamak sila ng Panginoon. Kaya alam niyo mga kapatid, napakahalaga nitong pinag-aaralan natin. This is discipleship, this is Christ-likeness, this is godliness. Kaya dapat alam mo kung saan mo ilalagay ang sarili mo. Huwag kang magmamataas, huwag kang mag-a-aspire ng hindi sa'yo, huwag kang gagamit ng pera, ng talino, ng charismatic attitude mo, kamay dito, kamay doon, para ikaw ay makilala, pautang dito, pautang doon, para makilala ka. Nako, may mga taong ganito, particularly sa politika. Mamimigay para sa araw ng botohan. Nakakatuwa, naalala ko lang yung isang kwento. Sabi ng politiko, ipagtatayo ka kayo ng basketball court, sigawan ng mga tao. Ipagtatayo kayo ng mga bahay dito. Lalagyan ko kayo ng mga poso dito, sigawan ng mga tao. Ipagpapagawa ko kayo ng tulay, sabi niya ganun. Sabi ng mga tao, wala naman tayong ilog. Papagawa ko ng ilog para magkaroon kayo ng tulay. So makikita niyo mga kapatid na wala talaga sa kalooban ang kanilang mga pangako. So guys, nakadalawa na ako sa aking question na please ask yourself this basic question, who is God? Sino ba ang Diyos mo? Ang Diyos niyo ba ay nandun sa altar, may mata, hindi nakakakita, may tenga, hindi nakakarinig, may bibig, hindi nakakapagsalita? Palitan niyo na po yan. Pumunta kayo sa totoong Diyos, ang Diyos na invisible. Yan po. Ang Diyos po ay invisible. Okay, number 3, mga kapatid, God is a star caller and a name giver God. Yan. Tingnan niyo po ang Psalms 147 verse 4. Baka may matutunan po kayo dito. He determines the number of the stars and calls them each by name. Amen. Who is your God? Kaya alam niyo, pag alam niyo po ito mga kapatid, hindi ka panatag ka, hindi ka gagawa ng paraan para ikaw ay ma-elevate, hindi ka gagawa ng paraan para ikaw ay makilala, hindi ka gagawa ng paraan para ikaw ang mai-promote, maitaas. Walang ganunan. Because you trust the Lord with all your heart. Look at this. He determines, siya ang nagdi-determinate ng numero ng mga bituin sa langit. At siya ang tumatawag sa lahat ng mga stars by name. Pag inisip niyo yan, maloloko na kayo, mga kapatid. Number of the stars? My goodness. Sa isang galaxy lang, milyon, trilyon ang laman na stars. Isang galaxy. Tapos bago ka makapunta sa another galaxy, sa pinaka-neighboring galaxy natin, it will take you hundreds of years. Grabe po yan. And yet, ayon sa mga pag-aaral, there are millions of galaxies in this vast universe. Sipin niyo po yun. Kaya kung kayo po ay may tiwala sa Diyos, kaya nga may question, very basic Who is your God? Sino ba talaga ang Diyos natin? Baka naman yung Diyos natin talagang estatwa lang. Kaya lagi tayong nandun lumalapit, nagiging bubonic na rin tayo dahil ang sabi nga ng Biblia,
Yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, magiging katulad nila. May mata, walang nakikita. May tenga, walang naririnig. May bibig, hindi nakakapagsalita. Ang Diyos sa mga tao ngayon, binubuhat. Diba? Nilalagyan ng sampagita, nilalagyan ng ilaw para umilaw. Ay, hindi po ganun. Ang Diyos po hindi kailangan ng ilaw. The Bible said, siya ang ilaw. He determines the number of the stars. Grabe. Okay, pangalawa, despise your cleverness, fear God. Yan ang pangalawa kong recommendation. I-despise mo na yung kamuhian mo na yan, cleverness mo, yung pagiging, magaling ako pag ako na tumira, eto yan ay, wala mangyari yan kasi wala ako, hindi pa pwede yun. At saka yung pagiging matalino, yung bang parang talagang lahat ng kilos, parang gusto mo maging accurate, maging, hindi yan pwede, kahit anong gawin mo na pagsisikap. Lagi kang magkakamali sa isip, sa salita at sa gawa. Ang magandang ugali doon, pag nagkakamali, turn to God. Confession, humility, yan yun. Hindi, ayaw ng Diyos yung, lahat na perfect mo na. Nasan pa yung forgiveness? Nasan yung asking forgiveness? Asking yung repentance? Ano pa ang pagsisisihan natin? Ang kailangan dyan, ugali. Sana mag-gets nyo po ito, mga kapatid. Minsan nagkakamali tayo. Ang dulo po nun, repentance, asking God's forgiveness. Yun po ang magandang ugali. So guys, despise your cleverness. Kamuhian mo na yan. Yung pag ako, magaling ako. Ay siya, kapatid. Hindi mo pa kilala ang Diyos. Yan ay patunay na hindi mo pa kilala ang Diyos. Sino ang Diyos? Yung kanyang kamangmangan, hindi pa narating ni Einstein. Ang Diyos ay tumatawa. Ay, pag ang Diyos ang tumawa sa panahon mo ng sakuna, kaya marami dyan, tulog ang Diyos, walang Diyos, walang Diyos, walang tumutulong sa akin Diyos. No, God is generous. Ang problema sa iyo, nung tumatawag siya, hindi mo siya pinapakinggan. Nung ikaw ay kinakalabit ng Diyos, wala kang pakialam. Ngayon, pag dumating ang sakuna, ayon sa aklat ng Proverbs, tatawa ako sa iyo, sabi ng Panginoon. Grabing warning yun. May ganun pala sa Bible. Yes. Kaya mga kapatid, itong gabi-gabi nating pag-aaral, huwag niyong sabihin ito ay futile exercise. You're wrong. Maling-mali kayo. Sabi nga ng Bible, meditate on it day and night. Dapat pala, tayo gabi-gabi lang. Dapat meron pa tayong araw Kaya lang, ang tao talaga maraming ginagawa. Sobra naman yan. Sobra naman yung gabi-gabing Bible study kay Pastor Jim. Kasi mga kapatid, ang orientation natin, wala sa Diyos. Kaya ganyan ang sinasabi natin. Pero kung pupunta ka lang talaga sa mindset ni Lord, sa totoo lang, 24/7 tayo dapat ang ating connection, meditation kay Lord. Sabi nga ng Diyos, basic sabi niya, this is God's requirement. Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and with all your soul. Okay mga kapatid, despise your cleverness. Why did they say that? Ecclesiastes chapter 12 verse 13 to 14. Ang sabi niyan, mga kapatid, why did they say despise your cleverness? Now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments, for this is the duty of all mankind. Ang sabi diyan mga kapatid, fear God. Matakot ka sa Panginoon. Kapag sinabing matakot ka kay Lord, i-despise mo na yung kagalingan mo. Kasi yung mga taong mayayabang, yung palaging, laging ako. Parang pinapakita niya siya clever. Yan ay salita ng mangmang. Salita yan ng walang alam sa Diyos. Salita yan ng, mga kapatid, soberbyo na ugali. Dapat, sa Bible nga, sabi, kung pupunta ka doon, sasabihin mo, if God's will. May plano ka, sabi mo, kung buhay pa po tayo, di ba napakagandang, ang ganda-gandang pananaw nun, kung buhay pa po tayo. Guys, napakahalaga to, matakot tayo sa Panginoon. Bakit? Look, napakatalino ng Diyos. Pangalawa, ang Diyos ay tumatawa. Pangatlo, siya yung God na tumatawag sa bawat star at pagbibigay pa siya ng pangalan. Kaya magugulat kayo sa magandang itanong kay Lord pagdating natin sa langit. Lord, totoo ba talaga yun? Hindi ko makomprehend na nabigyan mo ng pangalan ang lahat ng mga stars.
Kung yan po ay kung nahihirapan kayong isipin dyan, ako man din. Pero ito'y pagpapakita lang that our God is so loving, is so powerful, it's so great, He is awesome, and beyond description. Yan po ang maganda. Kaya iwasan nyo na po ang ugali ni Abimelech. Wawasakin tayo ng Panginoon. The last but not the least, mga kapatid, be clever for God. Okay, yan ang maganda. Yan ang pagiging clever. Alam nyo mga kapatid, kwento ko lang sa inyo, yung may pastor po kaming bisita kahapon sa simbahan. Sabi niya, yung mga members ko dyan, makinig kayo sa Bible preaching ni Pastor Jim. At sino man makikinig gabi-gabi at magpapadala sa akin ng reflection sa linggo, bibigyan ko kayo ng regalo. Nakinig sila lahat. At nagawa pa ng reflection. Sabi niya, yun, naisahan ko sila. Yun ang nagiging clever siya para sa Panginoon. Napakagandang ugali. Yung minsan kasi clever tayo for our own selves Pero may mga taong nagpapaka-clever to serve the Lord. Isipin niyo mga kapatid, tingnan niyo po itong pananaw na to. May kilala akong isang babae na hindi mo mapapatulog sa bahay ng sa bahay ng iba. Ang kanyang isipin ay ganito. Pag natulog ako sa bahay ng iba, makakapag-pray ba ako doon? Yun ang kanyang consideration. Clever? Yan. Yung iba naman, pagdating sa pera, pag kumita ng 100, tinatabi na agad yung 10 piso. Yun ay para sa Panginoon. Okay, hindi niya na yung ginagalaw. Okay? Kaya niya, talagang nagiging magaling pagdating sa area na yan. Alam niyo si Paul, mga kapatid, sabi ni Paul sa Philippians chapter 3, whatever were gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. Ano man daw yung tubo? Sabi niya, ano man yung tubo para sa akin? Kinukonsider ko ng lugi ako doon, alang-alang kay Christ. Napaka-clever. Para siya, sabi ni Paul, lugi na ako sa sabong, lugi na ako sa mga kasayahan na yan, lugi na ako sa kalayawan, lugi na ako sa kayamanan, lugi na ako sa mga sports na yan, lugi na ako sa mga magagarang kotse na yan. Inaari ko ng lugi ako dyan para kay Christ. Napaka-clever. So mga kapatid, napakatindi. Si Zacchaeus, ang ganda-ganda ng kanyang cleverness. Tingnan niyo mga kapatid, ang sabi ng Luke chapter 19 verse 8. Ito pong si Zacchaeus, kasi sinabi niya mga kapatid na sabi niya, isipin niyo mga kapatid, nung makilala ni Zacchaeus si Jesus Christ, sabi niya, look, sabi niya, here and now I give half of my possessions to the poor. Mayaman po si Zacchaeus kasi tax collector po yan Ang tax collector noon, hanggang ngayon, parang iisa ang notion. Napakatindi po ng corruption. Sabi niya, nung makilala niya si Jesus Christ, napaka-clever. Sabi niya, ibibigay ko yung kalahati ng aking kayamanan. Halimbawa, nung panahon na yun, ang kanyang kayamanan ay 1,000,000. Napakalaking pera nun. Nung panahon na yun Pero, example ko lang yan, 1,000,000. Yung 500,000 ang sabi niya, ibibigay ko na yan sa mga mahihirap. So 500,000 na lang natira sa kanyang pera. Sabi niya, if I cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times. At kung may niloko ko na 5,000, babalikan ko yun ng 20. Yung 20, gagawin ko yung 100,000. Yung 5,000, gagawin 20,000. Yung 1,000, gagawin kong 4,000. Babayaran ko ng 4 na beses. In short, mga kapatid, si Zacchaeus, na napakayaman, ay biglang naging mahirap, napurnada ang lahat ng kanyang pera dahil nakilala niya si Jesus Christ. But to me, nasa langit na siya, napaka-clever na tao. So mga kapatid, hanggang dito na lang po si Pastor Jim. Magandang gabi po sa ating lahat. Sana po'y pinagpala tayo kahit paano, hindi yan kahit paano, ang lalim po niyan pag pinag-aralan niyo po. So mga kapatid, ano pinag-usapan natin ngayong gabi? Let me capsulize my theme. Man is clever. But God is in control of everything. Amen. Do not ever counter this. Huwag mo itong babanggain. Amen? Yan po ang pagiging clever. So, kung kayo po ngayong gabi may natutunan, magsisi, tanggapin, magpasalamat. Kung may mga nabangga sa inyong
kaisipan, sa inyong pride, sa inyong sarili, sa inyong ego. Medyo nasaktan kayo, fine, just fine. Ganyan talaga ang inooperahan. May sugat, may dugo, may pain, pero gagaling ka sa spiritual operation. Di kita kilala, pero kilala ka ng Panginoon. Mahal na mahal ka ng Diyos na buhay. Sana ngayong gabi, tayo po'y nananampalataya kay Lord na lahat ng ating pinag-aralan galing sa kanyang mga salita. At sinashower niya sa atin ang mga sariwang manna of life. So good night mga kapatid. Hanggang dito lang po si Pastor Jim. Wala na po akong time sa mga announcements. Okay, it's already 8:58. Basta't magpapaalam na po ako sa inyong lahat. Basta't lagi po kayong makinig. Lagi po kayong mag-share para yung aking pinipreach nakakarating sa inyong mga kamag-anak. Salamat sa ating Panginoon. Allow me to pray for you. Heavenly Father, thank you so much for tonight. Thank you for allowing me to share the wisdom of God, the knowledge of God, the power of God, the beauty of our God whom we serve. Thank you, Lord. Ngayong gabi, sinusuko namin sa inyo ang aming human cleverness, ang aming human wisdom, ang aming mga earthly knowledge. We submit it to you, and from this day forward, we will always say, if this is the will of God, I will do this. And in the sight of God, I know that this is cleverness. Salamat, Panginoon, patawad. Salamat sa inyong mga salita. At salamat sa inyong mga tinuro ngayong gabi. Pinupuri ka namin. Mga kapatiran, sumati ng Ama, Anak at Banal na Espiritu, ngayon, bukas at magpakailanman. In Jesus' name we pray. Amen and Amen. Nagkaroon po tayo ng 426 shares. Wow! 426 and 199 active viewers for tonight. So hanggang dito lang po si Pastor Jim. Good night. Huwag niyo pong kalilimutan, bukas ng gabi, makinig po tayo muli at muli kung buhay pa po tayo. See you on Saturday sa ating pong online anniversary at water baptism. Good night, Maranatha, Shalom, God bless.